February po, nakatapos na tayo ng series natin about hard to get. So, pinatunayan natin dun sa February natin na pinag-usapan na yung pag-ibig, true love, ay hindi naman mahirap talagang mahanap. Amen? Naalala niyo pa, pinag-usapan natin na yung true love, matatagpuan natin una sa Panginoon. Kasi siya yung promotor ng pag-ibig. Amen? O sabihin mo sa katabi mo, mahal ka pala ng Lord. Tapos pangalawa, pinag-usapan natin yung pagmamahal sa family, pagmamahal sa kapwa, and then yung last week natin, pinag-usapan natin when love hurts, no? Kapag nasaktan ka, anong gagawin mo? So, importante yung relationship. So, ngayon naman ang gagawin natin, i-extend natin yung series, pero this time in a much deeper way, no? Kasi we must love people, eh. So, today, ang ating dinedeclare natin today, this March, starting this day, this whole March, no, this month, is the soul winning month. Ang ating tema is Excellent Harvest. No? Excellent Harvest. Pag sinabing Excellent Harvest, hindi lang tayo basta mag-harvest ng blessing. Kasi given na yun eh. Naniniwala ka ba kapag sumusunod ka kay God, may blessing talaga doon? Amen po ba? Amen. May blessing talaga doon. Kaya hindi na natin kailangan na sabihin pa, paalala pa yun. Kasi matic na yun eh. Automatic na yun. Pero ano ba yung sinasabi natin excellent harvest? Pag sinabi excellent harvest of soul. Kasi naniniwala ako ang gusto ng Panginoon, no? Maunawaan natin yung puso ng Panginoon eh. Yung puso ng Panginoon is para talaga sa mga kakilala natin or marahil mga stranger, mga bago palang makikilala, mga mahal natin sa buhay, importante sila rin makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Kaya importante maintindihan natin ano ba yung puso ng Panginoon. So, mahalaga ito sa Panginoon, yung bawat tao. Speaking about mahalaga, di ba po tayo mga tao, tayong mga normal na tao, may mga bagay tayo na pinapahalagaan sa buhay. Halimbawa, may mga bago tayong bilhin gamit. Halimbawa, bumili ka ng sofa. Hindi ko alam kung makaka-relate kayo, pero halimbawa, bumili ka ng sofa. Di ba pagdating ng sofa sa bahay mo, naka-plastic. At alam niyo po ba, hindi ko alam kung totoo ito sa inyo, mga 2 buwan naka-plastic pa rin yun. Hindi tinatanggal yung plastic. Tama po ba? Ewan ko kung anong meron doon, pero natural lang na dapat pagdating ng sofa sa bahay, yun ay tinatanggal na, tama? Pero naka-plastic yun, 2 buwan siguro yun. Kung hindi pa masisira, hindi yun tatanggalin sa plastic eh. Amen po ba? Sino dito na ganun ka sa bahay? Pagka may mga bagong, halimbawa TV, may cover na plastic yon. Pero ayaw mong tanggalin, dapat tinatanggal yun eh. Yung sa screen, lalo na. Sa cellphone, dapat pag bagong bili, may plastic yun, tatanggalin mo yun eh. Pero yung iba talagang ilang buwan, no, ayaw tanggalin. Kasi masisira, ganun, magagasgasan, di ba? Ganyan tayo magpahalaga sa bagay, di ba? Sa halimbawa, ganito pa, yung iba naman, kapag sino dito may mga mamahaling kang pinggan, may mga mamahaling kang baso sa bahay. Taas ang kamay. Mga adult dito, mga nanay, tatay. Meron kang taas ang kamay, kinahihiyanin niyo yung mga mamahaling ng gamit? O ayaw, sinisikreto na lang. Di mo ba ganyan kapag yung mga mamahaling gamit natin, nakatago yan. Yung baso, nakatago yan. Yung mamahaling pinggan, nakatago yan. Pero pagka ordinaryong araw, Tupperware yung ginagamit mo, di ba? Yung mga plastic, kaya ang hirap hugasan eh. Pagka may bisita, ang importante, doon lang naglalabasan. Tama? Ganyan nanay ko eh. Oo, ganyan. Yung mga kutsara na talagang mamahal, talagang dinatawag. Pag kayo lang yung kumakain, talagang lang kayo, Tupperware lang kayo, plastic na baso, tama? Kaya pag kayo naghugas na, lalong mamantika yung kinain, hirap hugasan. Di ba? So tatanong mo, may mga pinggan naman tayo, nung tayo natin gamitin, hindi, yan, mahalaga yan. Mahal yan. Okay? Naglalabasan niya kapag may mga bisita. Lalo na yung mga, sino dito, mahalaga sa iyo yung mga photo album. Mga picture. Meron kang mga picture sa bahay, tapos ina-album mo yan, taas ang kamay. Yan. Mahalaga kasi yung memory, no? Mahalaga yung tinatago-tago mo talaga yan. Kung parang pagka nagkasunog sa bahay ninyo, yun yung kukunin mo una eh. Bago yung mga biodata mo, bago yung mga birth certificate, parang yun muna eh, kasi memory eh, di ba? Amen po ba? Ganyan kahalaga. So, meron akong sample na picture dito, napaka-memorable ng mga ganitong picture, para lang makarelate kayo. Pakita mo yung unang picture. Next. O, yan.
So, napaka-memorable ng picture na yan, si Pastor Albert. Pinalungkat ko pa yan sa kanyang baul. So, makikita ko si Pastor Albert. May buhok pa siya niyan. Pasensya na po, Pastor, wala kayo dito. So, pero humahawi na yung buhok niya, pakanan. So, ngayon, pag ano na eh. So, ano natin? Okay, next! So, yan, makikita natin mga picture na yan. So, ayun, sino yan? Si Pastor na sa nagulat kayo, no? Di ba? Kasi sarap alalahanin yung mga nakaraan, di ba? Si Pastor na. Ayan. Okay. Next. Ayan, nalaan nyo kasi sino. Sino yan? Si Alex, parang sasapak si Alex. Tsaka si Bernie. Okay. So, wala. Okay. So, ayan, makikita nyo. Next, kaming tatlo yan, mga magkakapatid. Panganay si Matthew. Ayan, mga memory. Ayan, and then last. Next, ayan. So, ayan yung nakaraan. Namimiss na namin yung mga kasama namin. Yung iba nandito pa. Okay. So, ayan. Hanapin nyo na kung sino yung makakakilala nyo dyan. So, memory, no? Napakahalaga sa atin ng alaala. Tama po ba? Kaya nga yung iba, di ba, may tinatago kang mga love letter. Sino dito mga nanay, tatay? Tinago mo po yung hanggang ngayon, nasa iyo pa rin yung love letter na binigay sa iyo ni Mr. o ni Mrs. Nung nanliligaw pa lang. Ganyan, yung nagliligawan pa lang. Meron dito, ayaw umamin. Diba? Kapag naghahalongkat ka na sa ilalim ng damitan mo, di ba? O kaya meron kang talagang baul na nakakandado. Di ba? So, ikaw rin, di mo na mabuksan. Di ba? Pero alam mo yung ano yung laman nun. Tama po ba? Kasi yan. Meron dito may nakita ako, parang patay na paru-paro, nakaipit sa kanyang, may ganun po ba? May naalala mo tapos yung mga dahon, flowers, kaya nakaipit sa, makakapal na buhok. Kasi may alaala siya doon. Yun yung unang binigay sa kanya ng kanyang alaala yun. Kaya tinago niya, inipit na talaga, ilang taon na lumipas, kulay brown na yung diba, andun pa rin. So, importante yung mga text message, ganyan. Sino dito kapag importante yung text message, hindi mo binubura. Meron kayo dito ganon? So, wala akong kausap, no? Meron dito, yung may text message, mahalaga yun, hindi mo talaga buburahin, magkaburahan na lahat. Okay, pero hindi mo buburahin yung text na yun. Meron dito ganon, hindi mo talaga binubura. Diba? Kasi importante yun sa'yo, di ba? Na importante maalala mo to, importante yung taong nagbigay nito. Tama? Tama, may ganyan, di ba? Lalo na yung mga, di ba? Yung mga occasion, ganyan. Di ba? Tama, ganyan. Yung iba naman, halimbawa, nakarating sila sa ibang lugar, halimbawa sa mga hotel. Importante, maalala ko tong pangyayaring ito. So mag-uuwi siya ng gamit galing sa hotel. Di ba? Meron nga dito, ayun, yung tsinelas doon, sa hotel galing yun. Sa sobrang gustong maalala yung pangyayari dahil once lang to inuwi yung tsinelas. Yung galing sa hotel, inuwi yung tuwalya. Di ba? Yung iba nga, inuwi yung bathrobe. Ito yung kapal nun, hindi ko alam kung paano nailabas yun. So, hindi yun libre. Hindi po inuuwi yun. Pero syempre, gusto mo, mahalaga itong nangyari nito. So kaya iuuwi ko ito, kailangan maalala. Ginagawang souvenir. Di ba? Yung mga mahalagang gamit. Yung iba naman, theme songs. Mahalaga tong theme song na to. Pag naririnig mo to, naiiyak-iyak ka pa. Sino dito ganyan, may theme song ka. Pag naririnig mo tuwing Sunday, yung lalo na yung, di ba, pag Sunday, yung mga tugtugan sa radyo, talagang, tagal na diba? Yung mga classical, diba? Tapos pag naalala mo yun, naalala mo yung alaala ng lumipas, diba? Yung sakit, yung saya, diba? Amen po ba? Amen. Diba ganyan tayo magpahalaga sa mga bagay. Sabi nga dito sa next slide, the value of a thing is determined by the price it will bring. The value of a thing is determined by the price it will bring. Yung kahalagahan daw ng isang bagay is nakabase kung gaano yung presyo na handa mong ibigay para doon sa bagay na yun. Yung halaga ng isang bagay ay nakadepende kung gaano o anong presyo yung kaya mong ibigay para sa bagay na yun. So, yung iba nga dito, di ba? Sino dito mahilig sa sale? Kapag ka may sale sa mall, pupunta ka talaga doon, tapos bibili ka. Sino dito ayaw talaga umamin ng mga tao ngayon. So,
Buti pa naman si ate, oh. Diba? Kapag sale, pero kapag pag dumating ka doon, walang sale, hindi ka bibili. Pero ito sasabihin ko po sa inyo. Pagka tayo mahilig sa sale, ito yung totoo. Pumunta ka doon, hindi sale. So, mahal, nakita mo mahal. So, ayaw mong bilhin kasi mahal. Ito sasabihin ko sa inyo. Iintayin niyo yung sale, tama? Tama po ba? Para makuha mo yung bagay niyo. Pero ito sasabihin ko sa inyo, kapag binili mo yon ng sale, hindi importante yun sa'yo. Kasi kung talagang importante sa'yo yun, yung presyo nun mismo, kahit hindi yan sale, dahil mahalaga sa akin yung bagay na yan, bibilihin ko yan. It doesn't matter kung yan ay mababawas sa allowance ko, o yan ay mababawas sa budget namin, o sa baon ko, basta bibilihin ko yan, importante yan, hindi ko nang-hintay mag-sale kasi importante yan, mahalaga yan sa akin. Pero pag binili mo yan ng sale, nag-hintay ka ng siguro mga 2-3 buwan bago nag-sale, kasi wala nang bumibili, hindi importante talaga sa iyo. Kasi ang halaga ng isang bagay nakabase sa presyo na kung magkano yung presyo na handa mong ibigay para doon sa bagay na yun. Amen ba? Amen po ba? O sabihin mo sa katabi mo, yun. Amen. Yun. Amen. Ganito, may papakita po ko sa inyo, and then hulaan natin yung presyo. Okay? Gusto ko hulaan niyo yung presyo. Game lang to. Walang reward, pero ayahan nyo lang na maglaro muna tayo bago tayo magpatuloy. Magpapakita ko sa inyo isang bagay. Actually, pagkain sila, mga pagkain. Okay? Tapos, bigyan nyo ako ng presyo. Okay? Magaling pa kayong kumilatis ng presyo. Pag nakita nyo yung gamit, alam mo presyo niyan. Okay? Subukan natin ha. Unang gamit o unang pagkain. Yan ay sandwich. Magkano, ay hindi pala sandwich, hamburger pala yan. Mukha ng sandwich. Okay. Magkano ang presyo? Bigyan nyo ako ng presyo. Magkano ang presyo? Sa palagay nyo, pag tinignan nyo yung itsura ng hamburger na yan, magkano kaya yan sa palagay nyo? Sige, bigyan nyo ako ng presyo. 99. Magkano? 70 pesos. Meron pa tataas? 99. 79. Ang taas ha? 70 to 70. Magkano? 180 pesos. Meron pang tataas? 99. Higher. Magkano? Dito. Magkano sa palagay nyo? May 180 na tayo. 15. Magkano dito? 185? 85? Mas mataas pa po sa 180. 15. Sino ba? 15. 120? Higher pa. Taas pa. Mas mataas pa sa presyo ng pinakamataas sa atin, 180. 15. Hindi, taas pa. Higher pa. Ha? 16. 1? 110? 210 o higher pa? Higher pa? Higher pa? Bibigyan ko kayo ng clue. 3 digits. Mas mababa siya sa 2,000. 1 Ha? Magkano? 1,000? 100? 999? O ganito. O sige, bigay ko na yung presyo. Ang presyo, ang tawag po dyan sa burger na yan ay Wagyu burger. Wagyu talaga, Wagyu. Wagyu. Okay? Wagyu. So, Wagmi. Wagyu. Okay. Yan ay mabibili sa Cebu, sa isang hotel doon na isang mamahaling hotel din. Ang presyo po niyan is 1,400 pesos. Yes, 1,400 pesos para sa hamburger na yan. So, kung wala kayong magawa sa inyong pera, punta kayo sa Cebu. Hanapin niyo yung hanapin niyo yung presyo. Okay, hanapin niyo na lang. Amen. So, next item. Okay. Yan po ay kape, galing sa Mount Apo. Ang tawag ay Civet Coffee. Bigyan niyo po ako ng presyo para sa kape na yan na makukuha lang sa Mount Apo. Magkano? 600, higher. Isang ganun lang. 1,200, higher. Higher pa. 1,500. Meron na tayong 1,500. 1,800. Okay, may nakakuha ng presyo. 1,800. O, palapakan natin si Alo Lolita. Galing maghihilig sa kape si Alo Lolita. 1,800. Isang pakete lang niya. 1,800, mga kapatid. Alam niyo kung bakit mahal yan? Kasi
sa Pilipinas na talaga matatagpuan yung kape na yan. Next picture. Galing siya, actually, ano ko lang sa inyo, kwento ko lang sa inyo. Galing siya sa dumi ng hayop na yon. Siya ay kumakain ng kape nung mga, ano niya, yung mga prutas ng kape. Pero dahil hindi siya natutunaw sa tiyan nito, parang ginigiling sa tiyan ng hayop na yan. Hindi ko alam kung anong hayop yan. So, alamin lang? O yan, hindi siya natutunaw. So pag dumumi siya, nandoon siya mismo sa dumi. So iisa-isahin yun ng na mga nagpo-produce ng kape na yan. And then, gigilingin nila at yun yung kape. May kakaiba na siyang lasa. Alam niya na kung ano. Alam niya na yung kakaibang lasa na. Pero napakabenta. Ganyan yung presyo, 1,800. Sa mga talagang trip yung magkape, bili kayo. Punta kayo ng Mindanao, sa Mount Apo, marami kayong mabibili dyan. Civet Cafe. Okay, Civet Cafe. Okay. Last item, pizza. Bigyan niyo ako ng presyo sa pizza na yan. Come on. Sige, pizza, last item. Bigyan niyo ako ng presyo. 499. 1.5. Meron na tayong 1.5. Higher. 2,000. Higher. Magkano? 3,000. Higher. 5,000. Higher. 10,000. Higher. 10,000. Higher. Higher. 20,000 pesos. Ang presyo po ng pizza na yan ay 20,000 pesos. Yung pinaka-special. Ang tawag po sa pizza na ay Stevenson Pizza sa Quezon City, Manila. Punta kayo ng Quezon City, that is 20,000 pesos yung pinaka-special nilang pizza. Yeah. Sino dito mahilig sa pizza? Diyan na lang tayo sa tabi-tabi. Lahat sa pizza na lang tayo. Diyan. Sa Maximus na lang tayo. Yung kaninang burger, mag-Angel's Burger na lang tayo. Buy one, take one pa. O sa Sisig Burger na lang tayo. Diyan madadaanan natin. Pero ito, pizza. Kung trip nyo yung pizza, mahal nyo, pizza lover kayo. Sige, tignan natin. 20,000 pesos. Pero sabi nila, nung pinag-aralan ko yung mga pizza na yan, kasi naman, talagang yung mga ginagamit dyan na ingredients, galing pa sa Russia, sa kagubatan ng Siberia, gano'n. Ganun yung napaka-rare ng mga ginamit dyan. Pero hindi naman daw kayo magsisisi. Amen. Amen. So, ganyan ka. Pero ito sasabihin ko sa inyo, listen, napakamamahal ng mga pagkain na yan, napakamamahal ng mga bagay-bagay na yan. Pero if you love those foods, you will give everything para bilhin Kasi kung talagang wala akong pakialam kahit kanya kamahal yan, I will buy it. Pag-iipunan ko yan. Tama, di ba? Yung mga bagay na yan. Pero, ito yung gusto kong ipunto sa atin. How about, kung yan mga bagay na yan ay napakamahal ng presyo, sa palagay mo, magkano ka? Ikaw mismo. Tanong mo sa katabi mo, magkano ka kaya? Sige nga. Mas mahal ka ba sa pizza na yan? 20,000? Okay. Amen. Sa palagay mo, mas mababa yung presyo niyan sa pizza? Katabi mo. Mas mahal. Ito, ganito alam niyo ba, ito yung title ng pag-uusapan natin, Priceless Me. Alam mo ba na yung katabi mo ay walang katumbas na presyo? Sabihin mo sa katabi mo, wala kang katumbas. Wala kang halaga. Hindi, mali. Mali. O, nahulog kayo. Wala kang katumbas na halaga. O, sabihin mo sa katabi mo, wala kang katumbas na halaga. Mali yung word na wala kang halaga. Sinusuwa ko lang kung kayo ay nakikinig. In fact, so bago tayo mag-pray, basahin natin yung verse na paghuhugutan natin, pag-uusapan natin, and then magpatuloy tayo. Mark chapter 8, verse 36 to 37. Ito sabi ni Jesus mismo, "What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?" Sabi niya, aanuin mo naman lahat o makamtan mo man ang buong mundo. Makakantan mo man ang lahat ng pizza sa buong mundo, kapalit naman yan kaluluwa mo. Anong maipapalit mo sa kaluluwa mo? Tinatanong tayo ni Jesus. Ibig sabihin, yung soul mo, mas mahalaga pa kaysa sa buong mundo. Amen? Let's pray. Let's pray. Lord, we thank you, God, for this message.
Hayaan niyo sa aming pagsisimula, Panginoon. Maranasan namin yung pag-ibig ninyo. Lord, maunawaan din namin kung gaano kahalaga sa inyo ang bawat isa sa amin. Hindi lang kami, kundi yung mga taong kakilala namin. Every soul, lahat ng tao ay importante sa inyo. In fact, Lord God, wala itong katumbas na halaga sa harapan ninyo, Lord God. Napaka-priceless ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, hayaan nyo yung puso ninyo, maunawaan namin, at umaksyon kami pagkatapos po ng aming pag-uusap. Salamat po, O Diyos, yan po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Biruin mo yun, sabi ni Jesus mismo, kahit na nasa iyo na ang buong mundo, kung papipiliin si God, kung buong mundo o ikaw pipiliin ni Jesus. Ganyan ka kahalaga sa Kanya. Kaya kung sa palagay nyo, tingin po kayo sa akin. Kung minsan dumarating sa isip nyo na parang iniisip niya na parang wala yata nagpapahalaga sa akin, parang hindi ako importante sa sa asawa ko, sa mga parang hindi ako importante. Ito sasabihin ko sa inyo, sa Panginoon, ikaw ang pinakamahalaga. Sa Panginoon, ikaw ang pinaka-importante. Hindi importante sa Kanya kung ano yung nagawa mo o yung ginagawa mo ngayon, importante ikaw sa Kanya. Naniniwala po kayo doon? Ito pa sabi sa Job 28 verse 20, the next verse. Man does not comprehend its worth. It cannot be found in the land of the living. Sabi diyan, yung presyo ng isang tao, hindi mo mahahanap yung presyo niya sa buong mundo. Hindi mo siya mahahanap. Next verse, sabi pa, it cannot be bought. Hindi ka pwedeng bilihin by the finest gold, kahit ipambili sa'yo ginto, nor can its price by weight in silver. It cannot be bought with gold of Ophir, with precious onyx or sapphires. Neither gold nor crystal can compare with it, nor it can be had for jewels of gold. Biruin mo, eto na, pinepresyuhan ka, sabi kahit ang ipambili pa sa'yo is ginto o pinaka-finest gold or jewels or silvers or onyx or whatever, yung mga mahaling mga bato, kahit ikaw pa ibibili ng pinakamataas sa presyo, ito sasabihin ko sa'yo, hindi pa rin yung papantay sa halaga mo dahil ang totoo wala ka kasing halaga. Amen. Amen po ba? Pag nawala po yung health, pag nawala yung kalusugan mo, pwede pang mabawi. Siyempre, magdidisiplina ka lang. So, para mabalik yung health mo, yung kalusugan mo, pag nawala yung pera, trabaho ka lang ulit ng mas maigit, mas masipag, mare-restore yan. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, pag nawala niyo yung soul ninyo, wala nang balikan yan. So, don't lose your soul. Yung buhay ninyo, huwag niyo pong mawawala yan. Kasi importante sa Panginoon, hindi na yan mababalik kahit anong gawin po natin. Amen po ba? Hindi lang ikaw. Mahalaga ka sa Diyos at mahalaga sa Diyos ang lahat ng tao. Talaga, pati yung masungit kong nanay, mahalaga sa Diyos? Oo. Pati yung bungangero kong asawa, mahalaga sa Diyos? Oo. Pati yung drug addict dun sa kanto, mahalaga sa Diyos? Oo. Hindi importante kung ano yung ginawa ng tao. Mahalaga yan sa Diyos. Kahit siya pa yung pinakamasama, o sabihin na pinaka-brutal yung ginawa, madami siyang krimen na ginawa, importante siya sa Diyos. Amen po ba? Kasi minsan kapag nakakita tayo ng tao, wala nang kwenta buhay niya. Diba? Lalo na pag makikita mo yung tao na talagang pariwara yung buhay, sasabihin mo na agad, diba? Wala na yan, wala nang pag-asa sa buhay. Ito sasabihin ko po sa inyo, yung halaga ng tao, bawat isang tao, hindi nakabase sa ginawa niya o sa hindi niya kayang gawin. Amen? Ngayon, paano natin mapapatunayan na mahalaga sa Diyos yung bawat isang tao, yung bawat soul o yung kaluluwa ng bawat isang tao? Ito po, tingnan lang po natin yung krus. In Philippians chapter 2, verse 6 and 8, nasabi, Philippians 2, verse 6 and 8. Ito yung si Jesus po ito, sabi, si Jesus, being in very nature of God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing. Basahin po ulit natin naka-underline. 1, 2, 3, go. He made Himself nothing. Sino yung tinutukoy dyan? Si Jesus po ito. Amen? By taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death
on the cross. Biruin niyo po ito. Gaano ka kahalaga sa Diyos? Kay Jesus. Ito yung ginawa niya. Kung babalikan natin yung kaninang pinag-usapan natin, yung halaga ng isang bagay, ay malalaman mo kung gaano yung presyo na handa niyang bayaran. Ano yung pinambayad ni Jesus para sa bawat isa sa atin? Pinambayad niya yung sarili niyang buhay. Mga kapatid, gusto ko unawain ito. Siya ay Diyos. Tingin po kayo dito. Siya po ay Diyos. Kung mawawala ka, ang totoo, kaya kanyang palitan. Ang totoo, hindi ka kawalan. Pero bakit kinamatayan ka niya? Bakit handa niyang ibigay yung buhay niya? Actually, ginawa niya na. Nung siya'y pinanganak dito, mga kapatid, wala po siyang dalang kahit na ano. Ang dala niya lang yung kaligtasan at pagpapatawad na ibibigay niya sa'yo. Yun lang yung dala niya. Nung pinanganak siya dito, hindi siya pinanganak sa ingranding ospital or what. Hindi. Pagdating niya dito, nasa isang simpleng sabsaban, wala siyang kahit na hubad siyang tumating dito, ang dala niya lang, alam niyo kung ano yung pagpapatawad na ibibigay sa bawat isa sa inyo. Nung namatay siya, siya rin ay hubad. Nung nakangako pa si Jesus, nakadamit ba siya? Naka-armor ba siya? Naka-bulletproof vest ba siya? Hindi naman, di ba? Nung siya ay pinako, nakahubad din siya. Ito sasabihin ko po sa inyo, yung mga napapalood natin sa TV na si Jesus ay may saplot, pambaba, out of courtesy na lang po ng mga gumagawa ng palabas yun dahil may mga batang manonood. Pero kung pag-aaralan niyo po yung Biblia mismo, yung mismong paraan ng pagpapako sa krus, para po itong oblation. Alam niyo sa UP? Yung estatwa doon, na nakaganon, walang suot. Ganon yung pagpapako sa krus noong unang panahon. Pero syempre, ang napapanood natin yung medyo may tapis dahil may mga batang manonood para makapanood ang lahat. Pero nung unang panahon, wala siyang dala. Nung dumating siya, wala rin siyang dala nung siya'y namatay. Ang tanging bagay lang na meron sa kanya, yung kaligtasan na ibibigay sa'yo, at yung pagpapatawad na ibibigay sa'yo. Ganun yung handa niyang ibigay para sa bawat isa sa inyo. Napakahalaga mo. Amen? Kaya huwag mo sasabihin sa sarili mo, hindi, wala akong halaga, wala nang kwenta ang buhay. Hindi, may kwenta ka sa Diyos. At bawat isang tao ngayon, yung mga mahal mo sa buhay, kaibigan mo, mga co-workers mo sa trabaho, mga classmate mo, mga nasasalubong mo, mga kapitbahay mo, lahat sila mahalaga sa Diyos. Amen. Amen. Kahit yung kapitbahay mo, parang pag nagbibidyo okay ka, parang binabato yung bahay, yung bubong ninyo kasi galit na galit sa'yo, sasabihin, mahalaga ba yan sa Diyos? Walang pakisama. Hindi ganon. Mahal yan ng Diyos. Amen. Yung presyo. 1 Peter, next slide. 1 Peter 1:9, ito sabi 1 Peter 1:19. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life, but with the precious blood of Christ. Ano daw pinangbayad ni Jesus para sa'yo? Hindi daw ginto o silver. Hindi. Ang binigay sa'yo, ang pinambayad sa'yo, yung mismong dugo. Mga kapatid, Diyos ang pinag-uusapan natin. Diyos po ang pinag-uusapan natin. Binili ka ng Diyos pamamagitan ng dugo niya. Napakahalaga mo sa Kanya. Amen? Amen po ba? Kaya huwag mong isipin kailanman na wala kang kwenta, kasi ito lang yung buhay ko, lumaki ako sa pamilya na ganito, so parang wala rin naman nagpapahalaga sa akin. Mahalaga ka sa Diyos. Kaya gusto ko pong maunawaan ng bawat isa sa atin na nandito. Bakit excellent harvest yung ating dinideclare? We are declaring this month, this whole month, soul-winning month. Dahil importante sa Diyos ang bawat kaluluwa. Hindi lang ikaw. Mga kapatid, ayoko naman maging extreme po tayo, no? Na ang iniisip lang natin lagi, ay importante pala ako. Sa sobrang pagpapahalaga mo sa sarili mo, hindi mo na iniisip yung iba. That is the extreme side. Ang sinasabi ko po ganito, gusto ko po ma-appreciate nyo kung gaano kayo kahalaga sa Panginoon. At the same time, alam niyo po ba na gusto ko sabihin sa inyo na yung halaga ninyo ay hindi mas mahalaga kaysa sa iba. Pantay-pantay po tayo ng halaga sa Diyos. Amen po ba? Kaya pag tinignan mo yung sarili mo, hindi porket ikaw yung nasa loob ng church, mas mahalaga ng Diyos kaysa doon sa iba. Kasi minsan ganun ganun na dahil natin, paglabas mo sa church, talagang nakataas na ka, halaga ka sa Panginoon. Tapos nung may bumati sa hindi, sinner ka, makasalanan ka, nagiinom ka, so hindi ka, mas mahalaga ako sa Hindi po ganun.
Alam niyo po ba na mas pinagtutuunan ng pansin ng Diyos yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya? Kaya nga po si Jesus nabansagan na the friend of sinners, kaibigan ng mga makasalanan. Kasi lagi niyang kasama yung mga makasalanan, yung mga notorious na drug addict. Talamak yung pag-inom. Sila yung kasama kasi sila yung nangangailangan Mismo sila yung nangangailangan. O baka naman sabihin ninyo, gusto pala ni God yung kasama yung gano'n. Mag-iinom nga ako lalo. Huwag niyo po ako ma-misinterpret na po. Yung mga tao nung unang panahon na yon, sila pa yung hindi pa nakakilala sa Diyos. Kaya gano'n yung buhay nila. At sila yung inaabot ng Panginoon. Gano'n yung puso niya. At sinasabi ni Jesus ganito, kung ano yung puso ko, gano'n din dapat yung maging puso ng bawat isa sa atin na nandito ngayon. Amen po ba? Hindi yung everyday na lang, ikaw at ikaw na lang iniisip mo, ikaw at ang pamilya mo na lang iniisip mo, which is hindi naman masama, pero kung gano'n na lang lagi ang iniisip natin, you are not thinking about others, may problema po doon. Dahil ang puso ng Panginoon ay nasa lahat ng tao, hindi lang sa mga Christian, higit lalo na doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen po ba? Amen. Tinanong ko ito minsan sa youth, sa mga kabataan nung nakaraan. Sino po dito kapag nagre-regalo ka, tinatanggal mo yung presyo? Yung tinatas-tas-tas pa talaga yung presyo kasi dikit na dikit Tatanggalin mo, bago mo ibigay, you make sure na wala na yung presyo, tinanggal mo na. Tama? Sino dito ganyan yung attitude mo yung ganyan? Ako ganyan ako Okay? Pwede tanongin mo yung katabi mo, bakit mo tinatanggal yung presyo? Tapos pwede po na sa'yo. Tanong mo nga, mag-interview lang tayo, bakit mo tinatanggal yung presyo? Bakit mo tinatanggal yung presyo? Para hindi niya alam, diba? Para secret na lang. Ay. Kasi, may mga sumagot na sabi is, kasi hindi importante yung presyo. Nakasgawagano pa. Hindi importante yung presyo. Ang importante, yung taong bibigyan ko. Kaya tinatanggal ko yung presyo. Totoo ba na lahat ganyan? Di ba, madalas, kaya mo tinatanggal yon kasi masyadong mura. Tama? Tama? Medyo mahal lang tingnan. So, pag tinanggal mo yung presyo, baka isipin niya na mahal to, itsura pa lang. Pero alam mo sa sarili mo na mura lang yun. At ayaw mo ipakita yung presyo. Tama? Tama po ba? Yung iba naman, sobrang mahal ng pagkakabili mo. Kaya tinatanggal mo yung presyo kasi ayaw mo namang ipamukha sa kanya yung presyo. Na parang sila sa akin, mahal yan, ha? Tingnan mo. Hindi, ayaw mo nang gano'n, tama? Kasi tayong mga Pilipino, mababa yung loob natin Ayaw natin may napapahiya, ganyan. So, tinatanggal natin yung presyo. Tama? Out of kagandahang loob. Tama po ba? Pero most of the time, talagang nahihiya lang tayo sa presyo. Tama? Lalo na pag munito-munita, pag Pasko, may talagang may required na presyo. Halimbawa, 200. Diba? Kailangan 200 o mas higit pa dun yung ibibigay mo dun sa huling bigayan. Tama? So dahil medyo kapos, diba? Hanap ka na medyo mamahaling gang, mukhang mamahaling gang, pero mura lang. Diba? So pag bigay mo ngayon, lesser siya ng 200, so tatanggalin mo yung presyo. Diba? Tapos bibigay mo. Diba? Ganyan tayo, di ba? Pero ito pa, John 3:16, basahin ko na. Alam po natin yan. John 3:16. Andyan yan. Wala? Andyan siya. Di ba? Alam niyo naman yung John 3:16, di ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ito po sasabihin ko, tingin po kayo dito. Alam niyo po ba, nung si God the Father, binigay niya si Jesus, kung tayo nagtatanggal tayo ng tag price, si Jesus, si God the Father, hindi niya tinanggal yung tag price. Ayun yung tag price, one and only Son. Ganyan, hindi niya tinanggal. Bakit? Kasi gusto niyang makita mo kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Amen? Hindi niya tinanggal yun. Kaya nung sinulat niya yung John 3:16 na yan, nandyan yung tag price. Kung gaano kahalaga sa kanya yung anak niya. One and only Son, kaisa-isang anak, binigay niya. Para kanino? Para sa'yo. Ibig sabihin, mas mahalaga ka kasi.
Amen. Ganun ka kamahal ng Diyos. Kaya pagka ganyan, kapag may mga bigayan ng ganyan, nabigyan ng lahat, ikaw lang yung hindi nabigyan, huwag kang magdadamdam. Alam nyo kung bakit? Kasi binigyan ka na. Amen? Si Jesus binigay sa'yo, Diyos. Ano pa bang may bibigay natin higit sa Diyos? Amen po ba? Ay, huwag kang magdadamdam. Parang hindi ako napapansin dito Hindi yata ako dito katanggap-tanggap. Hindi po. Sa Panginoon, katanggap-tanggap ka. Amen po ba? At inuulit ko, hindi lang ikaw. Pati lahat ng tao, lahat ng soul, kapitbahay mo, yung mga dumadaan dyan sa labas ngayon habang nag-uusap tayo, lahat ng masasalubong mo ngayong araw, lahat ng mga ka-classmate mo, lahat ng mga katrabaho mo, lahat ng bahal mo sa buhay, lahat sila importante sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. And now, isa pa, gusto ko malaman niyo po ito. Ito yung base sa... Kung alam natin na mahalaga sa Diyos ang bawat isa, ang tanong ko po sa inyo, tingin po kayo dito, gusto ko tanong sa inyo, paano niyo tinatrato yung iba? Kung alam niyo na ngayon, alam na natin ngayon, mahalaga ako sa Diyos at mahalaga din yung ibang tao sa Diyos. Christian man sila o hindi, believer man sila o unbeliever, nag-church man sila dito o hindi, mabuting tao man sila o hindi mabuting tao, importante pala sila lahat sa Panginoon. Ngayon ang tanong, paano mo tinatrato yung mga tao na yun? Paano mo tinatrato yung mga mahal mo sa buhay na siguro may kagalit mo, katampuhan mo? Paano mo tinatrato paano mo tinatrato yung mga tao na hindi ka tinatrato ng maayos? Paano mo tinatrato yung mga tao na ngayon mo lang nakilala? Paano? Yun ang tanong. Diba? So, hayaan niyo po, namatay yung ating screen. Ito po yung statistics. Ibig sabihin ng statistics, ito po yung pag-aaral o survey na ginawa base sa ito yung kalahatan na pag-aaral. Gusto kong basahin sa inyo ito. Alam niyo po ba kung gaano kabilis o kadami ang mga namamatay na tao every second, every minute, every hour, every day, every year? Basahin ko po sa inyo. Sa bawat segundo po, bawat isang segundo, may 2 taong namamatay. Sa bawat isang segundo. Isang segundo po. Gaano kabilis ang isang segundo? Ang bilis. Isang kurap lang. Tama po ba? Nakailang kurap na po kayo ngayon. Yung iba nga, nagtuloy-tuloy na. Hindi na kumurap. Nakagano. Okay. So, sa bawat isang segundo, 2 ang namamatay. Kada isang minuto, 107 ang namamatay sa buong mundo. 107. Kada isang minuto lang po ito. Kada isang oras, merong 6,390 ang namamatay na tao. Kada isang oras. So kapag tayo ay tumayo dito at umalis sa church, siguro naka-1 oras at mahigit tayo, may ilang tao nang namatay. Siguro mga 6,000 o mga 7,000 plus namatay. Ganun kadami namamatay. Bawat araw, 24 hours, alam niyo kung gaano kadami ang namamatay sa buong mundo? 153,000 namamatay sa buong mundo kada isang araw. Kaya magpasalamat po tayo na nagigising pa tayo kinabukasan. At hindi tayo nasasama sa bilang ngayon na 153,000 namamatay. And every year, 56 million na tao ang namamatay kada taon. Ngayon po ang tanong ko sa inyo, paano kayo nakakasigurado na kayo ay hindi kasama sa bilang na yan sa mga susunod na oras? Gaano kayo kasigurado na yung mga mahal nyo sa buhay ay hindi makakasama sa statistics na yan pagkatapos natin sa gawain nito? O pagkatapos ng araw na to, o pagkatapos ng taon na ito? Gaano kayo kasigurado? Yung mga kapitbahay nyo, mga trabaho nyo, gaano kayo kasigurado? Nararamdaman nyo po yung urgency ng panawagan ng Panginoon. Alam nyo po ba na
Yung 56 million na yan kada taon, sigurado ba kayo na lahat dyan pupunta sa langit? Nawa, no po, pero I will tell you, majority ng 56 million na yan every year, majority, papunta sa hell. Ang tanong, kung alam natin na mahalaga sa Diyos yan at gusto ni God na makasama yan sa langit, at ayaw niya na mapunta yun sa impyerno, anong ginagawa natin? Tayong mga nakakaalam ng salita ng Diyos. Tayong nakakaalam ng kaligtasan. Alam niyo po ba kung paano maligtas? Sigurado po ba kayo na kayo ay ligtas? Gusto ko po ito itanong sa inyo para magkalinawan po tayo. Alam niyo, importante kayo sa Diyos at gusto ng Diyos na makasama kayo sa langit. Amen po ba? Naniniwala kayo na gusto ng Panginoon na makasama kayo sa langit? Amen. Ang tanong po, alam niyo po ba kung paano pumunta doon? At sigurado po ba kayo na kayo ay pupunta doon? Gaano kayo kasigurado? Kung bibigyan ko po kayo ng scale from 1 to 10, nasaan kayong number? Number 1, hindi kayo sigurado. Number 10, sure na sure kayo. Saan kayo? Gusto ko po maging malinaw ito sa inyo. Dahil importante kayo sa Diyos, gumawa siya ng paraan. Namatay siya sa krus para bayaran yung kasalanan mo. Hindi mo kailangan pagtrabahuan yun. Kailangan mo lang maniwala sa Kanya, tanggapin yung imbitasyon na binibigay niya, yung kaligtasan ng imbitasyon, o imbitasyon ng kaligtasan, tanggapin mo, maniwala ka. Pagkatapos doon, kung hindi ka pa mamamatay ng mga panahon na yun, mabuhay ka ng may tawad sa Diyos, mabuhay ka ng na sinusunod ng Panginoon. Amen? Alam natin yun, okay. Most of you na nandito, alam nyo. Pero ang tanong, yung mga mahal nyo pa sa buhay, alam yan. Yung nanay mo, yung tatay mo, alam ba yan? Sigurado ka ba na sa langit pupunta yan? Yung mga anak mo, asawa mo, sigurado ka ba sa langit pupunta yan? Kung talaga nagpapahalaga po tayo sa ating mga kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, anong ginagawa natin? Okay lang po ba na ganyan, pakamay-kamay tayo, nag-uusap? Everyday kausap mo, lalo na yung mahal mo sa buhay, everyday kausap mo, lahat na yata ng topic na pag-usapan nyo. Pero bakit hindi mo kinukwento yung pinakamahalagang bagay na dapat nang malaman? Yung parang kung paano mapunta sa langit. Kung talagang mahal mo yan, kung talagang importante sa iyo yung tao na yan, anong ginagawa mo? Yun po yung gusto kong ihamulin sa inyo. Kaya mga kapatid, no? Gusto ko po na ito po yung maging magkaroon maisa puso natin. Magsimula tayo ng tama. Gusto natin na makasama sa langit. Amen? Amen po ba? Ayaw niya naman siguro na kayo papunta kayo ng langit. Mga mahal sa buhay, papunta ng impyerno. No? Ayaw niya naman. Amen? Kaya po magpahalaga po tayo. Mag-share tayo ng gospel. Amen po ba? Amen po ba? Kung gaano kahalaga, ito po sa Luke chapter 15. Hindi ko na ikukwento. Pero kung babasahin yung Luke chapter 15, may tatlong kwento doon. Kunento si Jesus. Mga nawawala ito. Una, lost sheep. Nawala yung isa doon sa 100 tupa ni Jesus. Kinukwento niya ito. Nawala, hinanap. Pangalawang kwento, yung nawawalang bariya. The lost coin. Then pangatlo, yung the lost son. Pero kung babasahin niyo yung mga kwento na yan, may iisang mensahe lang na pinaparating si Jesus. Kung gaano kahalaga sa kanya yung nawawala na yun, yung nag-iisang nawawala na yun. At kung gaano yung sakripisyo na ginawa niya para lang mahanap yung isa na yun. At nung nahanap niya yung tao na yun, nahanap niya yung nawawala na yun, yung celebration, grabe. Yung pagdiriwang ng Diyos. Kaya mga kapatid sa Panginoon, huwag tayong manatili na umatin lang sa church. Maraming mga tao dyan ang nawawala pa. Ibig sabihin, hindi pa nila alam yung alam ninyo. At yung pupuntahan nyo sa langit, hindi pa nila alam papunta doon. Ngayon, kung meron man kayong dapat na pinakamahalagang makasabi sa kanila, eto po yun. Sabihin nyo sa kanila kung gaano sila ka-importante sa Diyos at sabihin nyo sa kanila yung daan ng kaligtasan. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, sabihin pala natin sa iba. Sabihin pala natin sa iba po. Sinubukan ko po na last time,
siguro nung ano yun, Friday, last Friday, sinubukan ko po, papunta ako ng Bible study, sinubukan ko na habang nagbabiyahe, sinubukan ko na magmatsyag ng mga tao. Dahil ang daming tao kapag ganong araw, dahil Biyernes, sinubukan ko mag-imagine na maglagay ng tag sa ulo nila na tapos ang nakalagay, papunta sa impyerno. May tag sa ulo nila, inimagine ko lang, tapos nakalagay is papunta sa impyerno. So, nung ini-imagine ko yun, habang nabibiya ako, dami kong nakita, ang daming tao, tapos lahat sila na-imagine ko, may mga tag sa ulo, nasabi is papunta sa impyerno. Alam niyo po yung naramdaman ko, grabe, yung bumibilis yung tibok ng puso ko. Tapos naisip ko, ano bang ginagawa ko para sa mga taong ito? Subukan niyo po minsan. Yung mga kasama sa bayan, umpisahan niyo. Imagine niyo lang, may tag sila sa ulo, papunta ng impyerno. Anytime na mamatay ito, pupunta ng impyerno. Tingin ko, hindi ko alam kung ano nararamdaman niyo. Pero nawa yung pakiramdam ninyo, the same do sa nararamdaman ko nung nakita ko yung mga tao. Tapos tayo yung sa sarili niyo, ano ginagawa ko? Tapos ang lakas ng loob ko, sasabihin ko na mahal ko itong mga taong ito. Kung talagang mahal mo yan at mahalaga yan sa'yo, handa kang gawin ng lahat para lang makasama sila sa langit kasama mo. Amen. Yan yung habon namin ngayong buong buwan. Magsusoul win tayo. Magsimula sa loob ng bahay niyo palabas. Excellent harvest. At dinedeclare na lahat tayo magsusoul win. Ibig sabihin, lahat tayo mag-share ng gospel, ng magandang balita. Amen po ba? Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, dapat soul winner tayo. Amen. Amen. So now, can we pray? Can we all stand up and we will pray? I want to pray for all of you.